Kasi nasa bus company sila. Dapat ba na itong Endo ay tanggalin na talaga? Yes, dapat tanggalin. Gusto kong linawin sa lahat ngayon na ito na yung pagkakataon na dapat ang lahat ng manggagawa sa buong bansa, kasama na yung driver at konduktor sa buong Pilipinas, na kung saan ay gumawa ko noon, isa ko sa partisipan ng DO 118-12, na dapat ito ay wala na talagang agency at dapat walang Indo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na-implement. Iyon ay nag-trigger sa akin na bakit ako tumakbo na bilang senador dahil gusto ko maisabatas ito. Una, kailangan palayain na ang manggagawa sa buong bansa na nagapos dito sa DO 174. Kailangan i-abolish ito. Dahil itong Republic Act 6727, yung provincial rate, madugo yan, kailangan ibalik yan sa Congress para mamindahan yung provincial rate para sa sahod na pantay-pantay. Pero bago ang lahat yan, kailangan ang lahat ng trabahante sa buong bansa, kasama na ako dyan, sa kumpanyang pinanggalingan ko, naalis ko na yung agency. Pero dito sa iba, hindi ko sila maservisyohan lahat. Ngayon, gusto kong tanggalin ang DO 174 para matigil itong contractualization, matigil itong Indo, lahat magiging regular para matupad sa kanila yung karapatan nila na mag-organisa sila ng isang union na para makapag-negotiate sa employer kung totoong kumita, dapat malagpasan nila ang batas. Hindi lang tayo umaasa sa minimum wage. Dahil tama yung sinasabi na kahit gawin pa natin 1,000 ang isang araw, hindi magkakasayan. At kung itaas naman natin ang diretso ng pantay-pantay na pagtataas, hindi kakayanin noong mga small enterprises na mga negosyante. Kaya kailangan gumawa tayo ng solusyon. Kaya mayroon akong gustong gawin na ang agrikultura kailangan maisulong na may taas ang agrikultura para ang pagkain dumami. May tanong ko lang sa kasama ko, parte sa labor sector, kung anong pwedeng maitulong doon sa mga massive contractualization. Yan. Maraming salamat kasamang Sen Jose Olivar. No? Nung tumakbo po tayo ng 2022, kasama tayo ni Luke Espiritu at Calio de Guzman. Maliwanag po ang stand natin sa labor. Unang-una, kailangan ng buwagin ang regional wage boards. Kailangan ang sweldo ay pantay-pantay nationwide sapagkat itong regional wage board, hindi po ito nakakatulong sa ating mga manggagawa. Pangalawa, kailangan pong itaas ang ating minimum wage at least 750 nationwide. At kailangan pong dahan-dahanin po yung ipunta sa ating living wage. Ang ating living wage po, nasa 1,200 na. Pero ang ating sweldo, sobrang baba pa. At pangatlo po, kung tataas mo ang ating sweldo, kailangan din muli ibaba natin ang cost of living. Ibaba natin ang value-added tax, tanggalin natin ang unnecessary tax sa residential, sa electricity at sa ibang mga bagay pa. At ang isa pa, tanggalin na po natin lahat ng manpower agency, ipasara na po natin yan kasi walang pakinabang ang mga manggagawa dyan. Yan po ay pinagkakakitaan lang ang ating mga manggagawa. At panghuli, tigilan na po natin ang contractualization, ipagbawal po natin yan sapagkat deserve po ng manggagawang Pilipino ang tamang trabaho, secure na trabaho. Sapagkat yung pong istatistika natin na 96% mahigit ang may trabaho, hindi po totoo yun. Ang tanong doon, ilan po doon ang underemployed na nagpapanggap na sila ay may sapat na trabaho?